buhay-buhay. May buhay-buhay pa rin. Magandang araw. Ito na nga pala yung time na uuwi na talaga kami ng probinsya namin. At ito na nga guys, dala-dala na namin yung mga gamit namin. Medyo umaambon nga yan sa mga oras na yan. Kaya laking pasasalamat namin dahil tumigil naman yung ulan. At ito na nga pala yung mga gamit namin dito sa labas. By the way guys, mag-grab na nga ulit kami dahil para mas mabilis kami makarating sa aming paroroonan. Laking pasasalamat nga namin dito sa pinsan ni Kuya Roy dahil hanggang sa huli talaga natin niya kami sa labas. At dito na nga kami naghihiwalay-walay dahil babalik na siya sa kanyang trabaho. At finally guys, nandito na nga yung grab na sasakyan natin papunta sa Alabang dahil doon tayo sasakay ng bus papuntang Batangas. Medyo madami nga yung dala namin pero yung ibang gamit namin na iniwan namin doon sa tiyuwi ni na Kuya Roy. Kalaking pasasalamat namin dahil kahit papano may natirahan kami dito ng 5 araw. At ito na nga guys, pasakay na kami ng grab papunta sa Alabang. Ang sabi nga ng pinsan ni Kuya Roy sa sunod naman na taon magkasama naman sana kami ulit sa iisang bahay. Dahil sobrang saya talaga yung 5 days na pagtira namin doon kahit 3 lang talaga kami noong Christmas. At eto na nga pala guys, yung pupuntahan natin. Grabe, sobrang ganda pala dito sa paligid at makikita mo talaga yung mga building na nagtataas. Mas maganda kasi kapag sumakay ka sa mga ganito, yung mga grab kasi tuloy-tuloy yung biyahe nyo, hindi yung nagko-commute ka at bababa ka na para sumakay ulit sa isang sasakyan. Medyo kamahalan nga lang yung pagsakay sa grab pero okay lang dahil isang sakayan lang at makakarating ka talaga sa iyong paroroonan. At nadaanan nga pala namin dito yung main branch ng Lazada. Napakalaki nga pala yun ng office nila, no? And finally guys, nandito na nga pala kami sa Alabang at nakasakay na kami ng bus. Grabe yung pilahay guys at hindi ko na talaga na-videohan pa dahil sobrang dami talaga ng tao na nakapila at kailangan talaga is nakasafe yung mga gamit mo. At ito na nga guys, sa mahigit 3 hours naming pagbiyahe at ito nakarating na kami dito sa Batangas Port guys. At eto na nga guys, pagbaba namin nakababa na rin yung mga gamit namin. Nagpahatid na nga kami dito sa porter para mas mabilis kami makarating doon sa loob dahil sobrang bigat na mga dala namin. At pagkapasok ka namin guys, grabe sobrang dami pala ng mga tao dito sa loob. Magbabarko nga pala kami sa mga oras na yan guys kasi sobrang dami na mga dala namin. At laking pasasalamat ka namin dyan guys dahil kahit papano nakabook kami ng ticket dahil nag-uubusan ng ticket sa mga oras na yan. At makalipas ang 3 oras na paghihintay guys at nakasakay na rin kami ng barko. Grabe yung paghihintay namin guys, 3 hours. Nahihilo pa nga kami sa mga oras na yan pero kaagad talaga kami lumabas at pumunta dito sa labasan. Naku guys, sobrang ganda pala dito at natanggal talaga yung sama ng pakiramdam namin. Pero nag-take na talaga na kami ng gamot nung sumakay kami ng bus kaya siguro hindi kami masyado nahihilo. Nasa alas 4:30 nga yung oras na yan kaya tignan nyo naman guys is masyado pang mataas yung araw. Grabe guys, sobrang saya at sobrang ganda talaga ng mga tanawin sa paligid kapag sumakay ka talaga ng barko. First time ko nga sumakay dito kaya namangha talaga ako sa mga tanawin. Laking pasasalamat nga namin sa mga oras na yan dahil hindi talaga malakas yung alon. Dahil kapag malakas talaga yung alon, naku guys, mararamdaman mo talaga yung barko na parang paggewang-gewang. At may kasabay nga kami na barko na paalis at hindi namin alam kung saan yan patutungo. And pagkagabi guys, naku, tulog na talaga ako sa mga oras na yan. Pero ramdam ko na talaga yung paggewang-gewang ng barko. Sobrang sarap ng tulog ko dyan pero nakagising ako ng alas 2 sa madaling araw dahil parang gumigewang talaga yung barko at nahihilo ako. Pero yung mga kasamahan ko dito at yung katabi ko sarap ng tulog nila. Tignan nyo naman guys, naku, para talaga nasa bahay lang sila kung tumulog. Nandito nga kami sa pinakataas ng barko at yung iba nasa baba. Hindi nga namin alam kung bakit nandun sila sa baba. Ang sabi nga ni Kuya Roy, baka daw is mas mataas yung pagbayad nila ng ticket. At nandito nga pala ako sa CR ng barko at paglabas ko nga kaya pala tumigil yung barko is nandito na pala kami sa Romblon. Kaya lumabas muna ako para tumingin sa labas. Naku guys, sobrang lamig pala dito and pagtingin ko talaga sa labas guys, grabe, sobrang ganda at makikita mo talaga yung mga ilaw na nag-iilawan talaga sa malayo. Sobrang dami nga dito sa labas guys na nakatingin and syempre tulog na tulog pa rin si Kuya Roy sa mga oras na yan. And after 3 hours guys, nakarating din kami sa Sibuyan Island. Grabe guys, sobrang linaw talaga ng tubig. Nako, sarap maligo sa mga oras na yan at parang hindi mo talaga mai-imagine na may mga ganito pala kaganda na mga tanawin. Yung blue na blue yung tubig tapos birdie na birdie yung mga bundok. Grabe guys, sa
malapitan. Sobrang ganda talaga nila tignan guys. Grabe, hindi mo talaga ma-feel na nasa Pilipinas ba ako? Char. By the way, sa Sibuyan Island lang yan guys. Sibuyan Port. Sobrang ganda talaga niyan dito guys. At ito na pala yung last na port na dadaanan natin. And katapos nito guys, nako, sa Kulasi Port na tayo papupunta. Hindi na nga ako mapakali sa mga oras na yan dahil sabi nila is malapit na talaga kami sa Kulasi Port. And after 5 hours naming paghihintay guys, grabe, nandito na pala kami sa Kulasi Port. Medyo mabagal nga pala yung pagpatakbo ng barko guys kasi sobrang maalon sa mga oras na yan. Kaya medyo natagalan kami sa pagdaong. Pero grabe guys, sobrang ganda niya talaga tignan. Yung feeling na sobrang lapit mo na talaga na makauwi sa inyo. And finally guys, nandito na nga kababa na talaga kami ng barko guys. Grabe, kinakabahan ako na para nahihilo na ako na palapit na kami ng palapit. At makalipas ang isang oras guys, nandito na nga pala tayo sa dinadaanan namin. Sabi ko nga kay Kuya Roy, ikaw muna mag-video sa akin. Habang papasok nga ako dyan, na-excite na talaga ako sa mga mangyayari. Pero alam naman talaga na darating ako sa araw na to. Pero hindi na alam ko anong oras. Ganito pala ang feelings kapag pauwi ka na talaga sa inyo. Sobrang saya mo at hindi mo talaga ma-explain kung anong mararamdaman mo. Ang sabi ko nga kay Kuya Roy, parang walang tao. Grabe guys, kung gaano kalungkot yung pag-alis mo, grabe din yung saya at excitement sa pag-uwi mo. At eto na nga guys, malapit na tayo sa bahay. Tatawagin nga muna natin, baka walang tao sa loob. Grabe guys, hindi ko na talaga mapigilan yung tawa ko dyan at excitement na makita si nanay. At finally guys, nakita na rin kami ni nanay. Talaga naman, oo. Grabe, sobrang saya ko talaga sa mga oras na yan guys. Kamusang buhay-buhay. May buhay-buhay pa rin. Laking pasasalamat nga namin sa Panginoon dahil nakarating kami ng ligtas. At maraming salamat nga po pala sa mga tao na nagsusuporta sa aming Monty Vlogs. God bless and see you sa next vlog.